So matapos lumabang ng hanggang 9 na puntos ng Barangay Ginebra, bubuksan natin ang second quarter na trailing by 1 naman sila, 20-19, behind the exploits of the number 2 overall pick na si Paul Lee ng Raiders Shine. Make that a 3-point lead as a high-low plays connected, Pinyahan to Rodriguez. Mag-margin nga pala ko, kasama natin si Dadine Kenito Henson coming to you from the Smart Araneta Coliseum para sa PBA on Active. Barangay Ginebra down by 3 at this point of the game. Yung defense nando doon, Dadine, pero ito yung kumpensa nila, panaka-naka, JC Intal with the first 2 points in the second quarter para sa Ginebra. Well, very fundamental in defense ang pinapakinggan yung Raiders Shine. They're playing with that zone defense, making it difficult for Barangay Ginebra to get the ball close to the basket, shutting off penetration, shutting off low post play. Pinyahan with a baseline hit. Napaganda pa yun para dito kay Rodriguez as he scrambled for that letter. Ito, maganda yata ang instruction si Coach Yengia. No? Now they're becoming very unpredictable. Hindi lang si Paul Lee ang naging score dito. No? You got 2 different players now scoring for them at the start of the second period. Pinti si Enrico. Gusto sana niya ikaliwa yung layup. Lee all the way! Walang katakot-takot sa depensa ng Barangay Ginebra. This time around, there is the Jenkins on the attack. Wilson Ames. Pintis. Enrico, nakikipagkaldagan doon sa ilalim. Kalabawan pa, labanan. Ang gandang matchup doon ng Villanueva at Pinyahan. Oo. And considering that Villanueva is coming off a shortened season because of injuries, last 27 games, hindi siya nakalaro. Tama din. Oo. And he sat out the entire third conference. Nino Cañaleta, papasok sa ating laro sa kauna-unang pagkakataon. Pinalitan muna yung kanilang rookie na si Cervantes. Cañaleta pumasok sa Ginebra forward into the semis na nung ating Governor's Cup na nakaraang season. Galing sa Air 21. And he gives Barangay Ginebra additional ceiling, shooting ability from the outside. He's a good wing player, but plays a very similar position to JC Intal. At dito, sabay sila ni Intal. Tignan natin how this combination works. Pinyahan, nagpintis, tumatakbo na si Intal. The Rocket, ang tawag sa kanya. Wilson, di pa nakakaporma, no? Hindi pa masyado nakakapag-ambag para sa Ginebra. This time around, binigay kay Enrico Villanueva. Nakul with the 2 points. Nakaka-6 na si Enrico Villanueva. Now they're finding the opportunity to score from the inside. Playing man-to-man ngayon ang Rain or Shine. Nakaka-atake yung Barangay Ginebra. 6-2 run para buksan ang ating second quarter para sa Jenkins. Kaya nakalamang na naman sila dito, 25-24. Kaibigan natin si Joseldo C, dating chairman ng PBL, nag-text sa atin saying that si Paul Lee nag-training sa Las Vegas doon sa Joe Abonasar on his own before the draft. And that's just his strengthening. Doon sinasabi natin, kanina, Magu, that he went on his own and successfully built up for the PBA. As Mark the Spark Kagiwa, pinasok na ang kanyang ika-4 na puntos sa larong ito. Yun nga yung kasi huli natin nakita to si Paul Lee, PBA D-League, kung saan medyo maaga pa natanggal yung kanyang team doon. At it was a long time in between ng PBA D-League at saka ng PBA draft. Kaya kita mo, lumapat talaga ito si Paul Lee. Wilson, mula sa kanto. Saan Wilson, hindi pa rin mahuli yung kanyang range dito. Swerte na lang niya at nakakuha pa rin ni Canaleta yung rebound doon. Chris Barangay Ginebra, 27. Rainer Shine, 24. Intal sa ilalim. Niluwa pa ng ring. Lina naman, di diskarte. Turns it over. Nawala na espasyo. Nakatingin sa referee. Tumatakbo na ang Ginebra. No choice na si Larry Rodriguez. Kundi bigyan ng foul at na si John Wilson. Big shift in momentum dito for Barangay Ginebra. Nice steal coming from Nino Analeta. Ito yung fast break attack. Ito kailangan ng Barangay Ginebra. They need to be able to create those turnovers, get the ball, and then run. If they can't get the rebounds, they need to create those turnovers para makapagtakbo sila. At alam naman natin na kapag ka ang Barangay Ginebra nakakatakbo, nagigising ang kanilang mga galamay dito sa venue. Yung 6-man nga nila, napakalaking bagay. Kinakatakutan yan ang lahat ng kanilang nakakalaban. Skyway Ibanez. Nakuha pa yung off-balance layup na yun. Getting the 2 points, may bonus pa siya.
So here in the second quarter, hindi pa nakaka-score si Paul Lee. 3 different players for Rain or Shine have already scored. As we send it downstairs, kung saan nandoon si Chicky. Salamat Magu, mainit na mainit itong si Coach Shot. Nung huling hadol nila after a good start ng Ginebra, biglang umarangkada itong Rain or Shine at nakahabol. At ayon kay Coach Shot, this is due to their bad defense and good foul shooting ng Rain or Shine. Pero tapos na daw yun, kailangan nilang bumawi sa second quarter. Before the timeout ended, sinabi niya kay Villanueva, kailangan kita Rico, when you get the ball, attack the heart of the defense. Magu? Maraming salamat, Chicky. At yun na nga, no? Sunod-sunod din ang ginawa dito ng Enrique Villanueva. Kanya siya nakaka 6 points na. Villanueva, however, has to sit down, take a breather. Maganda yung pinakita yung 3 big lineup ng Barangay Ginebra kanina, no? That's a big change from its traditional 3 guard lineup. At meron na naman tayong konting lull. So, Paulie tutungo sa ating free throw line for 2 shots. 10 points, 2 assists ang kanya naging performance ng opening quarter. Hindi pa nakakadagdag sa puntos dito sa ikalawang yugto. Gumawa ng ring yung kanyang unang free throw. Ay, si Ronald Tubid, ipinasok dito ng Barangay Ginebra. Mag-iiwan na ba ng calling guard si Tubid? Kutob mo ba? Siya tatao dito, Dadin? Palagay ko, no? Certainly has the ability to do that. Pero more than that, binalik dito ni Coach Shot ang yung 3 guard formation ng Barangay Ginebra. I think they feel that they have the ability now to run with Mamaril and Nino Canaleta able to control the board. Kagiwa, kasabay na ngayon si Alta Branch for the first time in this game. The Fast and the Furious together. Lina naman ang didiskarte. Oh, high off the glass na. Huli yung sukat to sa free throw line. Just when we thought na na-slow down na ng Ginebra si Paulie, nakagawa ng isang free throw. At ngayon, nakakuha na naman ng kumpiyansa. Lamang ang Rain or Shine, 29-27. Natin si Jessica Mendoza dahil siya alam niya yung totoong istorya. Sabi niyo nga kanina guys na itong si Paulie parang hindi rookie maglaro pagdating sa court. At totoo nga kahit first time niya maglaro dito sa Araneta Coliseum since his college days, parang at home siya. Pero alam niyo ba guys, kahit off the court, dalang-dala niya itong confidence na to. Makikita natin siyang ina-encourage ang mga mas veterano niyang mga teammates at tinutulungan din sila. At nakikita rin natin unti-unti siyang binibigyan ng respeto ng mga teammates niya. So ang tinatanong natin na talaga bang siya na ang next Mark Kagiwa? Naku, malalaman lang natin sa sa season na to. Thank you very much. Mag-uwan dito. Maraming salamat, Jessica. Alam mo yung respeto na sinasabi ni Jessica, no? I think Paul Lee, so far in this game, talagang has earned it. Alam He's got mo, 13 points in this game. saka din, kinikwento ni Jessica, yung respeto ng teammate kay Paulie. Totoo ko, by halftime, pagka ba naman hindi pa rin respeto ngayon, by halftime, marirespeto na siya ng kalaban niya. Ito, sinasabi din natin, yung respeto ng Barangay Ginebra kay Paul Lee, stupid na ang tumatao kay Paul Lee. Yan na nga, no? Ano ba ang ginagwardya ni Tubid in the import case conferences? Mga import. Ngayon ang ginagwardyahan niya. Si Paul Lee. Sama naman ang diskarte ng Rain or Shine dahil nandoon na yung kiti-kiti na si Ronald Tubid. Kinagiri ang The Fearless. Hindi mo na dinala kay Paulie ang bola. Elter Brand ngayon, binigay kay Cortez, nasa kanan. JJ. Bibigyan ng pick ni Mamaril. Slide si Mamaril. Canaleta, hesitating. 7 to shoot para dito sa Gin Kings. Mamaril kicks it cross-court. Tubid. Iniwan si Paulie. Tubid. Mintis. Rebound, Jerby Cruz. Uy, Jerby Cruz on the floor for the first time. At ito na, matitesting na natin. Paulie kontra Tubid. Anong gagawin niya? Pasang na. Jerby. Sa labas. That should bring a smile on the face of Coach Yang Yam. Magandang rotation ng bola doon. Players getting a lot of touches. That ball moving around, finding the open man. Tsaka tingnan mo rin, Dadin, nadagdagan lang din natin yung kwentuang Paulie natin. Suot na numero. Number 3, numero dati ni Sol Mercado yan. Numero din ni Allen Iverson. Pero yung number 3, dating suot ni Sol Mercado para sa Rain or Shine, sinasabi rin ng iba na baka ito na nga pumalit. Doon sa naging papel ni Sol Mercado dito. Hindi kasi siya makapag-20 dahil si Jerby Cruz na yun. Dating number 20 to si Paulie.
31-29, Rainer Shine by 2 points. Elterbrand may tangan ng bola. Again, that zone defense ng Rainer Shine back in position. Lili Mamaril, tinapla ang ating labanan. Pang-anim na deadlock ng ating ball game. 4 na puntos para kay Billy Mams. Jeff Chan. Nakakuha ng basket, may kasama pong foul. Hustle underneath the boards for Jeff Chan. Ito makita natin ang nangyari. There's the miss. Then he got the offensive rebound. Well, bago nagsimula ang laro, Magu, no? Meron akong ginawa ditong parang Dean's List natin. At for Rainer Shine, tema nga natin, naisip natin na the lead factor, how important that is. And the things that they need to do, yung full speed ahead because that's something that they need to be able to get done. At pangalawa, yung unpredictable combinations ni Coach Yang Giao. And let's play physical. Yung physicality na kailangan sa depensa ng Rainer Shine. Ronald Tubid, pinasok yung tres, kaya binura lang niya yung 3-point play. Neto ni Jeff Chan. Wala na pong 5 kalahati na natitira sa ating second quarter. Aranya, over the Belga. Oh, yes. And the offense definitely clicking para sa magkabilang koponan. Well, the medium-range shots falling in now for Rainer Shine. Yan ang kailangan nila. Paul Lee, of course, is taking a rest on the bench after exploding for 13 points. At alam mo, dati nahalughog ng ating Chief of Stats, si the PBAologist Fidel Mangonod. Kukumpara lang natin 13 points at mga 3 assists na si Paulie sa ballgame nito. Nung debut ni Mark Caguioa, noong 2001, yung kauna-una ang laro po ni Mark Caguioa, blood pa po buhok niya noon, parang Manny Pacquiao pa yung dating niya. 8 points on 4 of 8 shooting from the field, samahan mo ng 2 rebounds in 16 minutes of action para sa Barangay Ginebra. So nalampasan. Oo, na-eclipse na ni Paul Lee. Pero first game pa lang naman. Iba naman yung buong karir, ano? Siya yung Caguioa. 10 karir na ginagawa niya. Caguioa, by the way, is also sitting down right now. Tubid looking to go back-to-back. Canaleta with yet another key offensive rebound dito. At yung offensive rebounding ng Ginebra, keeping them in this game. 38-34, 4 ang abante ng Rainer Shine. Well, what hasn't happened for Barangay Ginebra is ang kanilang outside shooting, which they need very badly against his zone defense. JJ, kanina may 3 yan. Wala na naman. Kamaran, Yes, they're taking too many outside shots kasi hindi sila makalapit. That zone defense holding tight para sa Rainer Shine. Aranya barreling into the defense of the... Wala mo kasi nun. Offensive foul eh. Wala mo kasi nung gumawa. Yun, no? Roland Tubig, one of the best in taking the charge, sacrificing his body. Specialty of the house. Dito kay Fearless. Well, kanina nasabi natin yung Dean's List natin for Rainer Shine. Sa Ginebra naman, synergy or confusion? Question mark. Yan ang bagong sistema ng coaching staff ng Barangay Ginebra using 2 co-head coaches. And number 1 rule para sa kanila is they need to be able to control the interior. Take away the inside points of Rainer Shine, get the rebounds. Secondly, a point to prove, and that's the point guard position, especially with J.J. Elterbrand. And finally, the outside artillery. Yung outside shooting na kailangan against a team like Rainer Shine that likes to play that zone. Yeah, outside shooting, absent pa dito, suspect pa dito para sa Jin King. Binanggit mo yung rebounding, offensive rebounding nakukuha nila, pero doon sa kabila, hindi pa nila mapigilan na si Tubig. Tumatama na yung kanyang 3-point shooting dito. He's got 8 in the game. Ayan sinasabi natin na importante sa kanila. Yung outside shooting as such a big ingredient sa opensa ng Barangay Ginebra. Kung hindi sila nakakatakbo, they need to be able to get that outside shot in. Matias, over to Chan. Dead shot din yan. From any distance, gets it over to Matias. Tumira ng 3 against the shot clock. Napuwersa si Ronnie doon dahil 2 seconds na lang pinatitira. Not a good game for Ronnie Matias. Alam natin, in the last season, he sat out the entire second conference. And he missed the last 4 games of the first conference. And then in the third conference, nag-comeback yan, ha? Pero halos off the bench lang, garbage minutes. Binibigyan lang ng feel sa sahig. Dahil matindi rin naman, ACL injury, yung nasa-suffer niyan. Si Matias, good to see him back on the hard floor. Elterbrand, matapos pumasok yung unang 3-point attempt, 3 sunod na mintis na siya dito. And that's another outside shot na tinira ng Barangay Ginebra. Ball is loose. Tubig picks it up. 3-on-1 the other way.
The fearless. No look si Roberto Enrico. Kinaliwatan. Kinuha tuloy ng ring. Oh, 3-on-2 sa kabilang dulo. Matias, naguluhan ni Willie Wilson. Na-recover naman ni Norwood. Lob pass. Nag-agawan niya magkakampi. Papunta sana kay Matias yun. Nadukot nga lang ni Cruz. Swerte nila. Na kay Norwood pa ang bola. Aranya steps into a pass. Sa ilalim. Jeremy jump hook. Pasok! Making good use of his size, Jeremy Cruz, with the advantage in getting that jump hook inside. Binabanggit mo shooting, ano? Barangay Ginebra, 3 of 16 na din. Ang dami nilang tinira from Medyo the outside. masakit. Pero Raider siya naman, 0 for 6. Mas masakit. 2 Oh. mid for Dre. And make that 3 out of 17 now. So akalain mo yung tinira ng Barangay Ginebra from the outside for 3-point distance. 17 attempts at ang Rain or Shine, 6 lamang. Cortez may tangan. Coming up on a minute and a half remaining sa ating second quarter. Wilson. Nahuli ng hakbang bago dribble. Traveling yan. Time out muna para dito sa Rain or Shine. Nabante pa rin silang tatlo. 40-37. Siyempre, isa pa nating kakampi dito sa PBA on Active, ang Meralco. Ang liwanag ng bukas. 40-37 na nasa ating Rain or Shine. Abante ng tatlo kontra sa Barangay Ginebra. We take a look at Jasmine Curtis at JC De Vera. Ba, sa utol kong hutol yan, gabi na. Oo nga. Di ba kidnapper si JC De Vera? Sino nga na-kidnap? Si Jasmine yata. No? Oo nga. Ito Eh, kanina nabanggit natin, Ambassador of Light ng Meralco. Baka yatang nag-a-apply sina Pico at sina Jason. Pero walang natatanggap sila. Nakakatabi nila, puro ambassador. Puro sila tatanggaping ambassador. Mamaya pong halftime, makakasama na natin si Pico Alili at Jason Webb sa ating studio setup. Ang dami nating features dyan, kaya wala pong alisan ng channel dito sa PBA on Active. Sigurado, hindi kayo mauubusan. Tutok nyo dyan. Oh, what a nice bullet pass coming from Gabe Norwood. Matias ng pasok pa Rigo yun. na pinasabit. Si Enrico Villanueva. Ang alam niya Enrico, yung sa pagmumukha pa lang niya, alam niyang naisahan siya sa pagkakataon yun. Okay, makita natin yung leadership ability ni Coach, ni Mr. President, si Gabe Norwood. Ang layo ng pasa, ha? Bounce pass pa yun. Mintis pa rin. Yung bonus, alam mo kung na-shoot nila lahat ng bonus free throw dito, ang laki na sana ng lamang Ang nila. dami nga namintis ng Rain or Shine. Wala na po 1 minuto na dito sa ating first half. Could be a 2-on-1 situation here for Barangay Ginebra if they know how to play the clock. Cortez, big out pass. Stolen. Norwood on the run. Beautiful finger roll. Nobody there to stop Norwood. No defense. Mike Cortez, 2 consecutive errors in orchestrating the play for Barangay Ginebra. 30-second timeout, ni-request na dito dahil ang Rain or Shine naitayo ang kanilang pinakamalaking kalamangan. That's 7 points. Tanda natin, Barangay Ginebra lumamang ng hanggang siyam nung opening quarter. Ito, masakit, Magu, no? Rain or Shine doing it without Paul Lee on the floor. So, ano pa kaya kung nandun si Paul Lee? So yung inumpisa ni Paulie, tinatapos ngayon ang kanyang mga kakampi dito sa first half. At tayo naman binibigyan ng pagkakataong magpaalala na kung gusto nyo manalo ng 2 tickets sa Black Eyed Peas Live in Manila sa October 25 sa SM Mall of Asia, para makasali sa promo, sagutin lang ang katanungan na ito. Bigyan kitang question, Dadin, ha? Baligtad, ano? Ako yung estudyante mo. Ako yung question. Anong team ang champion sa 2011 PBA Governors Cup? Ang choices nyo, letter A, Petron Blaze Boosters. Letter B, Toyota. Naku! To join, text PBA answer, send it to 2346. Winners will be determined via electronic raffle for tickets to the Black Eyed Peas concert on October 25. This promo is from ngayon hanggang October 19 with GTI NCR permit number 7241 series of 2011. Kaya, sali na. Speaking of sali, gusto na ito Rain or Shine, paklahan yung biggest lead of the ball game. Is na lang si Norwood as we end this first half. Amazing first quarter by Paul Lee. Tapos sinundan naman ng bench players ni Coach Yang Yao sa second quarter.
And Ginebra not able to get the usual numbers from Mark Aguiwa at saka si JJ Hellbrand. Pati na din si Tubin, although Tubin finished it here with 8 points at a half. 44-37 ang nasa ating scoreboard. Lamang ng 7 ang Rain or Shine at makakasama ni Chiki. Ano yun? Kabatas, pwedeng kamador, o pwedeng lethal weapon. Chiki, pakitanong nga kay Polly kung ano type niya doon. Alam mo, lahat ng sinabi mo, gusto ko yung lethal weapon. Tawag sa'yo ni Magu, lethal weapon. Lethal weapon ng Rain or Shine. Ang kanilang rookie, Polly. Paul, ang ganda ng nilalaro mo ngayon. Anong paghahanda ba ang ginawa mo para sa yung opening game? Sa akin lang, nag-focus lang ako. Sinunod ko lang yung mga instruction ni Coach Yeng. Sabi niya, huwag kang magpa-pressure. Sundin mo lang mga game plan natin. Tsaka guard lang lagi to the basket. Pag-usapan natin ng konti yung matchup. 10 years ago, hindi ganito kaganda ang nilaro ni Mark Aguiwa. Pero ikaw, wala pang halftime. 2 quarters pa lang, 13 points ka na. May makikita pa ba kami kay Polly here in the second half? Sa akin, kung ano lang yung first half na ginawa ko, sustain ko lang or higitan ko pa para yun nga, manalo yung Rain or Shine, makuha namin first win namin. Thank you, Paul. Magu? Thank you, Chiki. 44-37 nasa ating talaan. Itong Rain or Shine, nakaupo sa 7 puntos na kalamangan. Aba, tutok lang kayo ha. Si Miko at si Jason ating makakasama sa pagbabalik ng PBA on Active.